Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na biyahe sa lumang bahay sa probinsya, kung saan ang magkapatid na sina Isabela at Gabriel ay may itinatagong masalimuot na lihim? Sa bawat sulok ng kanilang tahanan, may mga alaalang nagbabadya ng isang trahedyang hindi maipaliwanag. Huwag palampasin ang kwentong ito kung saan ang simpleng pagmamahalan ng magkapatid ay may nakatagong misteryo na magpapakaba sa inyong mga puso. Samahan ninyo ako at alamin natin kung ano ang itinatagong kadiliman sa ilalim ng kanilang mga ngiti at sa likod ng bawat masasayang alaala. Sa gitna ng tahimik na probinsya, si Isabela ay dahan-dahang naglakad patungo sa kanyang kapatid na si Gabriel, na abala sa pag-aayos ng kanilang hardin. Habang inaayos ang mga halaman, nagbabalik tanaw si Gabriel sa masasayang alaala nila ng kanilang yumaong kapatid na si Sofia. Ang mga alaala ay parang mga bulaklak na sumisibol sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Si Gabriel, na may piklat sa kanyang mukha, isang permanenteng paalala ng isang malagim na aksidente noong siya ay bata pa, ay patuloy sa pagpapakita ng sipag at dedikasyon sa pag-aaral. Ang kanyang mga mata, bagamat nagniningning sa pag-asa, ay may bakas pa rin ng lungkot sa pagkawala ni Sofia at sa pag-iwan sa kanila ng kanilang tiyahin na si Lorena. Isang gabi, habang naghahapunan, binanggit ni Isabela ang mga sakripisyo ni Gabriel at ang kanyang pasasalamat. Tumango lang si Gabriel, ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang lungkot na hindi niya kayang ipahayag ng buong buo. Ang pagkain sa kanilang hapag ay tila naging bigat sa kanilang mga damdamin. Pagkatapos ng hapunan, si Isabela ay nagmamasid sa mga lumang litrato ng pamilya. Ang bawat larawan ay parang pahina ng kanilang nakaraan. Napansin niya ang isang lumang larawan kung saan kasama pa nila si Lorena, ngunit sa mukha nito'y may bahid ng galit na tila ba nagbabadya ng isang hindi maipaliwanag na poot. Ang dilim ng gabi ay unti-unting bumabalot sa kanilang tahanan, ngunit ang lihim na ito ay hindi pa rin natutuklasan. Ano kaya ang mga sikretong itinatago ng kanilang nakaraan? Sa pagdiriwang ng kaarawan ni Gabriel, iniregalo ni Isabela sa kanya ang isang tuta na pinangalanan niyang Sofia bilang pag-alala sa kanilang kapatid. Ang ngiti ni Gabriel habang karga-karga ang tuta ay parang sinag ng araw sa gitna ng kanilang madilim na mundo. Ang samahan ni Gabriel at ng kanyang alagang aso ay naging matibay. Sa kanilang bakuran, makikita si Sofia na masiglang tumutugon sa bawat tawag ni Gabriel. Ang kanilang tawanan at laro ay parang musika sa tahimik nilang tahanan. Subalit isang umaga, natagpuan ni Gabriel si Sofia na walang buhay, na may bakas ng pangangagat ng isang malaking hayop. Ang sakit na naramdaman ni Gabriel ay tila isang malakas na bagyo na sumira sa kanyang munting mundo. Bumuhos ang kanyang mga luha habang buhat-buhat ang katawan ng kanyang minamahal na alaga. Si Isabela, nag-aalala sa kalagayan ng kapatid, ay nakaupo sa isang sulok at kausap ang isang psikologo sa telepono. Ngunit sa isang iglap, naputol ang kanilang usapan dahil sa isang brownout na tila ba isang senyales na may mas malalim pang problema na kailangan nilang harapin. Sa gitna ng kadiliman, may mga lihim na unti-unting lumulutang sa ibabaw. Ano nga ba ang misteryong bumabalot sa kanilang tahanan? Ang susunod na kabanata ay magbubunyag ng mga bagay na mas nakakatakot pa sa dilim ng gabi. Sa paaralan, tahimik na naglalakad si Gabriel sa pasilyo. Walang imik habang ang tawanan ng mga kaklase ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Bigla na lang, isang bully ang sadyang nagtulak sa kanya at si Gabriel hindi man lang gumanti o nagsalita. Nagpatuloy lang sa paglalakad na parang walang nangyari.
Sa isang araw naman sa klase may nangyaring gulo. Isang kaklase nila na laging binubuli ay tinulungan ni Gabriel. Pero imbes na matapos doon, si Gabriel ang napagbuntunan ng galit ng bully. Nagkaroon sila ng matinding komprontasyon, pisikal na labanan na nagpagulo sa buong klase. Si Gabriel kahit mas malakas pinili pa rin ang hindi lumaban ng todo. Isang gabing madilim, nasa bakuran si Gabriel naglalaro ng posporo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, aksidenteng nasunog niya ang kanyang kamay. Pero kakaiba si Gabriel, imbes na sumigaw sa sakit, tahimik lang siyang tiniis ito, parang sanay na siya sa hapdi. Nang mag-college na si Gabriel, kita sa mukha ni Isabela ang pag-aalala habang inaayos ang gamit ng kapatid. Binibigyan niya ito ng suporta at pagmamahal. Pinaalalahanan siya na mag-ingat at lagi siyang nandyan para sa kanya. Sa bawat hakbang ni Gabriel, ramdam niya ang pagmamahal at pag-aalaga ng kanyang ate. Ngunit sa likod ng kanilang pagmamahalan, may misteryong nag-uumpisa ng magpakita. Ano kaya ang lihim na itinatago sa ilalim ng kama ni Gabriel? Isang tahimik na gabi, nanonood si Isabela ng balita. Sunod-sunod ang pagpatay sa kanilang lugar at hindi niya maiwasang maramdaman ang takot at pag-aalala. Habang naglilinis siya ng kwarto, nadiskubre niya ang isang kahon sa ilalim ng kama ni Gabriel. Punong-puno ito ng mga larawan, sulat at iba pang personal na gamit na mukhang pag-aari ng mga biktima sa balita. Dahan-dahan niyang binabalikan ang mga gamit sa kahon. At doon niya nakita ang isang larawan kung saan magkasama si Gabriel at isa sa mga biktima. Mukhang masaya sila, magkaibigan. Punong-puno ng pagtataka si Isabela, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa huli, pinili niyang itago muna ang kahon at hindi muna ito pag-usapan kay Gabriel. Bumalik siya sa paglilinis na parang walang natuklasan, pero sa kanyang isipan, maraming tanong ang bumabagabag sa kanya. Ano nga ba ang koneksyon ni Gabriel sa mga kaganapang ito? At habang lumalalim ang gabi, may mas mabigat pang revelasyon ang nag-aabang sa kanilang magkapatid. Sa isang tahimik na gabi, ang kusina ay puno ng ingay ng pagluluto ni Gabriel, habang si Isabela naman ay abala sa pag-aayos ng mesa. Salamat ha kuya sa pagluluto ng hapunan. Pasasalamat ni Isabela habang inaayos ang mga kubyertos. Tumugon si Gabriel ng isang nangiti, walang anuman Bella, para sa'yo to. Matapos nilang kumain, biglang naramdaman ni Isabela ang isang matinding sakit sa tiyan na sinundan ng pagkahilo. Kuya, ang sakit ng tiyan ko, daing niya habang hawak ang kanyang tiyan. Agad siyang sinuportahan ni Gabriel papunta sa kanyang kwarto, puno ng pag-aalala. Kaya mo yan Bella, andito lang ako, pangako ni Gabriel habang inaalalayan siya sa kama. Sa mga araw na sumunod, si Isabela ay hindi na makabangon at naging lubos na umaasa sa pag-aalaga ng kanyang kapatid. Si Gabriel, na walang pagod, ay nagluluto at nag-aasikaso sa kanyang kapatid. Salamat kuya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Bulong ni Isabela habang pinapakain siya ni Gabriel. Isang gabi, habang nakaratay si Isabela, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng tunog ng paghuhukay mula sa likod bahay. Nakahiga siya, nagtataka at may kakaibang pakiramdam na may mali, ngunit hindi niya ito matukoy. Ano kaya ang ginagawa ni Gabriel sa labas ngayong 10 oras ng gabi? Habang lumalala ang kanyang kalagayan, si Isabela ay nagising sa tunog ng paghuhukay. Gabriel! Gabriel! Mahina at paos niyang tawag, ngunit walang sumasagot. Sa kanyang pagpupumilit na makabangon, si Isabela ay nahulog sa sahig at doon niya napansin ang mga larawan ni Sofia at ng kanyang alagang aso na kalat-kalat, at ang ilan ay may mantsa ng lupa. Sa kanyang pagkakadapa, bumalik sa kanyang alaala ang masasayang panahon nila ni Sofia at ang mga araw na puno ng saya kasama si Gabriel. Ngunit ang mga alaalang iyon ay napalitan ng takot
takot na baka si Gabriel ang may kinalaman sa mga misteryosong pagpatay sa kanilang lugar. Enos, sa huling eksena, si Isabela ay nakahandusay sa sahig, walang lakas na tumayo. Sa labas ng bintana, ang anino ni Gabriel ay kitang-kita na patuloy na humuhukay sa kadiliman ng gabi. Ang tunay na kadiliman ay unti-unting lumalantad sa loob ng kanilang tahanan. Ano nga ba ang itinatago ni Gabriel sa likod ng kanyang mga ngiti at sa ilalim ng lupa sa kanilang likod bahay? Sa huli, natutunan natin na ang tunay na kababalaghan ay di lang sa mga kwento, kundi sa mga taong akala natin kilala natin. Salamat sa pakikinig, mga ka-Creepy Pinoy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. At tandaan, baka ang susunod na hukayin sa likod bahay ay para sa iyo. Goodbye at mag-ingat. Baka ikaw na ang susunod na kabanata.